Mga kwento ni Lola Pasha. Taong 1997 sa isang universidad ng Maynila. Sa loob ng campus, maingay, kanya-kanyang habulan ng requirements. Pila dito, pila doon. Tumitindi ang sikat ng araw. Malapit na mag-alas 11 ng umaga. Ngunit hindi ito hadlang para sa mga estudyanteng nag-i-enroll para ngayong semestre. Tahimik lamang na nakaupo si Casey sa isa sa mga sementadong upuan doon, katabi lamang sa theater na sakop ng universidad. Tapos na siyang nakapag-enroll. Hinihintay na lamang niyang matapos ang kababata niyang nag-enroll din sa kursong engineering. Commerce ang kinuha niya, pero pangatlong taon na niya ito, kung kaya't sanay na siya sa pasikot-sikot sa campus. Prente siyang nakaupo, hawak ang isang pocketbook na halos nangangalahati na niyang nabasa. Suot ang mahabang saya na kulay kape, blusa na kulay krema, at pinarisan ito ng puting sneakers na uso noong panahong iyon. Mahaba ang buhok niya na may cute na ipit ng ribbon sa may gilid ng tenga niya. Morena ang kutis niya. May itinatagong ganda. Ngunit dahil walang kumpiyansa sa sarili, lagi itong nag-iisa at ayaw makihalubilo sa ibang estudyante. Sadyang ang kaibigan lamang nitong si Luis at ilang mga kakilalang mababait din sa universidad at naging kaklase nito ang naging karamay niya kahit noong nasa probinsya pa sila. Nalulunod na siya sa kanyang binabasa ng may humablot mula sa kanyang mga kamay. Nagulat man sa simula, ngunit alam na niyang kung sino ito. Tumingala siya para makita ang isang mestisahing estudyanteng babae. Sa kamay nito, ang kaaagaw lamang na pocketbook na galing sa kamay niya. Habang tinititigan ang maliit na libro na may pandidiri sa kanyang ekspresyon. Ano to? Romance novel? Ba't pang mga kagaya mo ang hihilig mo basa ng pocketbook? Gaya na lang ng katulong namin, mahilig din magbasa ng ganito. Kung sa bagay, ano pa naman kasi ang iba mo pang magagawa? O iba mo pang magiging libangan, kung dito lang, di ba? Hindi mo naman kasi afford ang gumimik gaya namin. Kapos ka pa nga sa lingguhan mong allowance, gimik pa kaya? Alam mo, hindi ko pa naman binabawi ang offer ko sa'yo. Sumama ka na sa grupo ko at ako na ang bahala sa pangangailangan mo. Yang allowance mo, dodoblehin ko yan. At kasama ka sa lahat ng mga galaan namin. At ang mga pinaglumaan kong mga damit, ibibigay ko sa iyo para naman makatikim ka ng mamahaling damit. Basta ba lahat ng kailangan ko sa school, ma-project man yan o assignments, ikaw na ang bahala doon. Sabay pang nagkatawanan ang mga kasama nitong parehong mata pobre. Ngumiti ng may pagkasarkastiko si Casey. Tumayo at inagaw pabalik ang pocketbook na nasa kamay ni Bridget. Ang gusto mo, sasama ako sa grupo mong mata pobre para gawing utusan, tagagawa ng projects mo,
assignments ninyo para malaya kayong maglamyerda sa kung saan. Alam nyo, sayang ang ganda niyang tatlo eh. Walang laman ang mga utak nyo. Mag-aral naman kayo para maging kapaki-pakinabang naman kayo sa lipunan. Napakuyom ang kamao ni Bridget. Tila umuusok ang ilong at tenga sa galit. Napahiya ba naman sa mga kasama at ilang mga estudyanteng naroon? Si Bridget ay anak ng mayamang kontraktor sa syudad. May kapit na malaking politiko, kung kaya kung makaasta parang hindi nauubusan ng pera. Ang dalawang kasama naman nito na sina Alex at Cassandra, parehong anak ng negosyante sa syudad. Magpaganon pa man, walang kinatatakutan si Casey ni isa man sa kanila. Hindi man siya mayaman, ay hindi naman siya ignorante. Matalino si Casey, kaya nga niya nakuha ang scholarship at nakapag-aral sa isang malaking universidad. May kakayahan man ang kanyang mga magulang ay sakto lang para sa pangangailangan nila sa eskwela dahil meron namang kasamang allowance ang ibinibigay ng gobyerno sa kanila. Saklaw na nito ang free tuition. Buti na lang talaga hindi kahaman ng alkalde sa kanilang probinsya at naibibigay ng tama ang nararapat na para sa kanilang mga kabataan. Tulong para sa nagnanais makapag-aral, lalo na sa mga kagaya nila ni Luis na matatalino't masisipag. Binaybay ni Casey ang papuntang registrar's office. Habang palingon-lingon, hinahanap ang kababata sa likod ng napakaraming estudyanteng naroon. Nang mapagod, naisip niyang doon na lang maghintay, malapit sa gate exit. May mga malalaking puno doon. Pwede siyang maghintay sa ilalim ng lilim nito. Panigurado namang makikita siya nito pag dumaan. Doon na lang niya itutuloy ang naudlot na pagbabasa ng pocketbook. Napangiti siya nang makitang wala pang nakatambay na mga estudyante doon. Presko ang hangin. Umupo siya sa malinis na damuhan. Panakanakang tuyong dahon ang naglalaglagan mula sa napakalaking puno ng akasya. Naisip pa niya na para siyang nasa loob ng binabasa niyang nobela. Pero hindi niya maiiwasan ang sarili niyang mainggit sa iba. Dahil kahit na hindi siya nagpapaapi sa iba, marami pa rin ang pilit siyang inaapi. Pilit hinihila pababa. Habang nasa lilim ng puno, iginalan niya ang kanyang mga mata sa paligid. Malayong malayo siya kumpara sa magagarang kasuotan, naggagandahang mga sapatos, walang bahid ng kahirapan. Subalit kahit nasa estado na sila ng ganoong sitwasyon, pinipili pa rin maging masama, mapang mataas at ganit sa pera at kapangyarihan. Nasa ganoon siyang pag-iisip nang may napansin siyang isang bagong mukha sa di kalayuan na lumabas mula sa sasakyan. Parang bumagal bigla ang galaw ng paligid. Nakatuon ang tingin niya sa isang mestizohing lalaki. Sa tagal niya sa universidad, noon lang sumikdo ng ganoon ang puso niya. Love at first sight ang nararamdaman niya. Ilang saglit lang ay sinalubong na ang binatilyong ihon
ng tatlong lalaking kilala ni Casey dahil seniors niya ang mga yon at sikat hindi lang dahil mula sa mayamang pamilya kundi sa pagiging maangas at bully sa campus. Napailing na lang si Casey. May biglang pamilyar na boses siyang narinig na tumatawag ng pangalan niya. Si Luis, ang kababata niya. Agad na niyang inayos ang sarili para umalis na kasama ni Luis. Aayusin pa nila ang boarding house na kanilang tinutuluyan. Pareho sila ng boarding house. Magkaibang floor lang ang sa lalaki at babae. Magkaibang daanan, banyo at wash area, pati na ang lutuan. Unang araw ng klase. Marami na namang mga bagong mukha sa campus. Mga first year at transferees. May orientation na naganap at kita na naman niya ang mga pamilyar na mga mukha. Sina Bridget, Alex at Cassandra. Sa kabilang dako naman ang grupo ng mga mayayabang na seniors kasama ang bagong transferee. Tahimik lamang si Casey na nakikinig habang ang mga matay naglalakbay, nagmamasid sa paligid. May mga naging kaibigan naman si Casey noong sumali siya sa theater club. Sila Ana at Bilen, parehong taga-probinsya. Mababait at tahimik din, pero hindi kagaya niya na palaban. Nagmistula nga siyang tagapagtanggol ng mga ito. Isang araw, nagkaroon ng screening ang club kung sino ang maging soloist sa play at ang kung sino man ang mapili, siya na rin ang main character ng play. Hindi pa man alam ang mismong play, kahit anong kanta pwedeng kantahin sa audition. May hinahanap lang silang tono ng boses na sakto para sa dula. Sumali na rin ang tatlong magkakaibigan sa audition. Nagbabaka sakali lang ngayong taon para maiba naman. Pero napansin sila ni Bridget. Pasimple sila nitong nilapitan at hinamak. Saad pa nito, hindi daw kailanman magiging bida ang mga jologs na kagaya nila Casey. Dagdag pa nito na bagay lang sa kanila ang tagahawak ng props. Hindi na nakatiis si Casey. Bridget, kung sadyang napakataas na ng tingin mo sa sarili mo at kampante kang sayo mapupunta ang role, ano pa bang ipinuputok ng butsi mo? Sa inaasta mo, talo mo pang batang takot maagawan ng candy. Kung talagang magaling ka, edi ikaw na. Congratulations in advance. Pero please lang, huwag niyo na kaming guluhin ng mga kaibigan ko. Ilang segundo din bago nakahuma sa pagkapahiya ang dalaga. Ang tapang babae ka, may araw ka rin sa'kin. Sabay padabog na umalis. Isa't kalahating oras na naghintay si Casey bago ito sumalang sa stage. Hindi makapaniwala ang lahat. Parang idinuluyan sila sa malamyos nitong tinig. Hindi pilit, masarap pakinggan sa tenga. Sadyang napakaganda ng boses ni Casey. Nagpalakpakan ang lahat. Pati na ang sa audition committee. Napatango-tango pa ang mga ito. Natapos ang audition at
ipapaskil na lang ang resulta sa bulletin board sa mga susunod na araw. Nagsilabasa na ang lahat sa theater. Nagkatawanan pa ang magkakaibigang Cassie, Ana at Belen nang biglang may humarang sa kanila, ang bagong lalaking transferee. Hindi nakaimik si Casey dahil hindi niya akalain sa sobrang gwapo pala nito sa malapitan. Kinilig pa nga ang dalawa pa niyang kasama. Nagpakilala itong Jake at sinabing humanga ito sa napakaganda niyang boses. Nagmukha tuloy siyang tanga sa pagkatulala. Hindi na nga niya narinig pa ang iba pa nitong sinasabi. Hindi naman ito nakaligtas sa paningin ni Bridget at napangisi ito. Lingid sa kaalaman ni Casey, ang tagpong nakita ni Bridget ay naghatid ng isang ideya para makapaghiganti sa kanya. Lunes, napakuyom ang kamao ni Bridget sa pangalang nakita sa bulletin board. Theater Club soloist, Miss Casey Nuevo. Nasa akto siyang ng pagngingit-ngit ng tagkatilian sina Ana at Belen sa likuran niya. Masayang masaya ang mga ito nang makita ang pangalan ni Casey sa bulletin. May naririnig pa siyang nagsasabing deserve ni Casey ang pwesto dahil sadya naman talagang napakagaling niya. Padabog na umalis si Bridget sa kumpulan at sinadya pang itinulak si Ana. Mabuti na lang at nahawakan ito ni Belen. Ang tagpong iyon ang mas lalong nagpaigting ng pagkamuhi niya sa dalaga. Ayaw niyang maungusan. Hindi ang katulad lang ni Casey, mahirap at promdi ang makakalamang sa kanya. Siya na maganda, mayaman at may kapangyarihan ang pamilya ang dapat lang nasa tuktok palagi. At sumilay na naman ang makahulugang ngiti sa mga labi ni Bridget nang makita si Jake na paparating at kasama ang mga seniors. Kasama na dito ang pinsan niyang pinuno ng mga ito. Dumaan ang mga araw. Napapansin ni Casey na palagi na siyang binapati ni Jake. Pati na ang grupo ng mayayabang na seniors ay tila naging mabait na sa kanya at sa dalawa pa niyang kaibigan. Nagdududa man sa galawan ng mga ito, kinakausap naman niya ito ng maayos dahil kay Jake. Dahil nga crush na ito. Kada tapos ng rehearsals nila sa teatro ay palagi siya nitong sinusundo, binibigyan ng bulaklak at ipinababatid nito sa kanya ang paghanga sa talento niya. Katakataka rin na hindi na siya binubuli ng grupo ni Bridget. Ipinagpasalamat naman niya yon dahil napapagod na rin siyang makipag-away sa mga ito. Hanggang sa nagtapat na ng pag-ibig sa kanya si Jake. Halos maglupasay sa kilig ang dalawa niyang kaibigan maliban kay Luis. Dahil sabi pa nito, duda ito sa totoong intensyon ng lalaki sa kanya. Dahil nahuli niyang minsang nagkatawanan habang magkasama ang grupo ni Bridget at ang grupong kinabibilangan ni Jake. Makailang beses na rin niyang pinaalahanan ang dalaga na huwag masyadong magtiwala, ngunit nabulag na sa pag-ibig si Casey. Dahil buong buhay niya
Ngayon lang niya naranasan ang ganitong pakiramdam na mahalin ng isang lalaki na hindi siya ikinakahiya. Pinaparamdam sa kanya na siya ang pinakamagandang nilalang sa buong mundo. Gabi ng pagtatanghal, naging matagumpay ang dula na siya ang nagsilbing bida dito. Naging magaan ang lahat. Abot hanggang langit ang nararamdaman niyang saya. Sadyang nabago ang takbo ng buhay niya noong makilala niya si Jake. Kaya't noong hiningi nito ang bagay na iniingatan niya, buong puso niyang ibinigay ang sarili nito. Iniwan niya ang mga kaibigan niya, pati na kababata niya na walang ibang ginawa mula umpisa ay ipinagtatanggol siya. Umikot ang mundo niya kay Jake hanggang isang araw. Kaarawan ni Casey. Buong araw niyang hindi nakikita si Jake. Binati na siya halos lahat ng kakilala niya. Maging ang mga kaibigan niyang may tampo sa kanya ay hindi siya matiis batiin. Nakonsensya pa siya nang binigyan siya ng regalo ni Luis, isang gintong kwintas na may maliit na krus na pendant. Nagkabati-bati ang magkakaibigan ong araw na iyon hanggang sa dumating ang hapon. Inabangan siya ni Bridget paglabas niya ng library. Sinusundo siya nito dahil daw may inihahanda si Jake para sa kaarawan niya. Buong araw itong naghanda at siya na lang ang kulang. Nawala lahat ang tampo ni Casey. Agad siyang sumama kay Bridget, sakay sa sasakyan nito. Pumasok sila sa isang private resort. Pagdating, iginiya siya nito sa isang cottage. Pagkapasok niya sa loob, nabungaran niya ang mga bote ng inuming nakalalasing sa lamesa. Ang naroon ay ang grupo ni Bridget at ang grupo ng mga seniors. Umatras siya. Ramdam niyang may hindi tama. Akma na siyang tatakbo nang marinig niya ang isang pamilyar na tinig. Si Jake. Tinatawag siya. Pagkakita niya rito, dali-dali siyang tumakbo't yumakap dito at pabulong itong sinabihan na umalis na sila. Sa pagkagulat niya, bigla itong tumawa ng malakas. Sinabihan siyang mag-relax at magse-celebrate pa sila ng kaarawan niya. Sa puntong ito, alam na niya na nasa panganib siya. Binulyawan niya si Jake na kailangan na niyang umalis. Ipinapakita niya rito na nagagalit na siya at hindi niya nagustuhan ang nangyayari. Tinitigan siya nito sa mga mata. Sabay, hingi ng tawad. Biglang singit naman ni Bridget. Pinaghiwalay silang dalawa. Tama na nga ang palabas. Sabay yakap nito kay Jake at pinupog nito ng halik. Matagal. Parang piniga ang puso ni Casey sa nasaksihan. Hindi man lang nagpumiglas si Jake. Hinayaan lang niya si Bridget sa ginagawa nito sa kanya. Akala mo ba talaga na ang isang katulad ni Jake ay papatulan ng isang hampas lupang katulad mo? Akala ko ba matalino ka? Pinaglalaruan ka lang namin, uy. Naniwala ka naman. Kinumpronta ni Casey si Jake.
Pinagbabayo niya ang dibdib nito habang umiiyak. Hinawakan naman siya ng mga kasama nito. Doon nagsimulang magkwento si Bridget. Dahil nga napansin niyang may gusto si Casey kay Jake, nabuo ang plano para balikan siya. Paiibigin siya at pag nakuha na nito ang gusto nito sa kanya, saka ito iiwan. Pero dahil labis ang inggit na namayani sa puso ni Bridget at hangad nito talagang durugin siya, may isinalang ito sa DVD player. Parang nadurog ang buong pagkatao nang makita niyang video iyon ng kanilang pagnidiig ni Jake. Tumingin si Casey kay Jake. Hilam ng luha ang mga mata. Napayuko naman ang binata at sinaway si Bridget sa ginagawa. Sinabi pa nitong ikakalat niya ito para mawala ang yabang nito sa katawan. Nagmakaawa si Casey. Lumuhod ito sa harap ni Bridget. Ayaw niyang kumalat ang skandal na ito. Madudurog ang puso ng kanyang mga magulang. Siya lang ang inaasahang maiahon ang pamilya sa kahirapan. Gagawin niya ang lahat, wag lang maikalat ang ikasisira ng buong pagkatao niya. Lumapit si Bridget. Depende na yan sa'yo. Kung gusto mong manatiling sikreto, ito. Pinsan, pagsawaan mo muna bago mo pakawalan. Yun ang pinakamahabang gabi sa buhay ni Casey. Ang pagmamakaawa niya'y hindi pinakikinggan. Mistula silang mga demonyo na pinagpasapasahan ang walang laban na katawan ng dalaga. Pagkatapos nilang magsawa, basta na lang siyang iniwan. Dahan-dahan niyang kinuha ang nagkalat niyang damit sa sahig. Isa-isa niyang isinuot ang mga ito. Tahimik lang siya habang ginagawa ang pagbibihis. Tigang na ang luha sa kanyang mga mata. Tulala siya habang binaybay ang kahabaan ng highway. Walang emosyon ang mukha. Hating gabi na siyang nakarating sa kanilang boarding house. Malakas niyang kinalampag ang pintuan. Papungas-pungas namang binuksan ng landlady ang pinto. Magbubunga nga na sana ito, ngunit natameme ito dahil sa hitsura ng kaharap. Kaawa-awa man ang hitsura nito, ngunit ang mga matay nag-aapoy sa galit. Iba na ang aura ni Casey nang umuwi noong gabing iyon. Umaga, suot ang uniforme. Pumasok si Casey sa universidad. Isa-isa niyang sinabihan ang kanyang mga propesor na a-absent siya ng 1 linggo dahil uuwi muna siya sa kanila. Dahil hinihintay na siya ng kanyang lola na nag-aagaw buhay na. Ganoon din ang sinabi niya sa kanyang 2 kaibigan at kay Luis. Sa may parking area sa campus, naroon ang tropa ng seniors at sila Bridget. Laman ng usapan ang nangyari kagabi. Umalingaw-ngaw ang tawanan ng mga ito. Mayayabang, walang takot. Ramdam ni Jake na tila may nakamasid sa kanila.
Lumingon ito. Nakita niya si Casey sa ilalim ng lilim ng malaking puno. Nakatingin ng direkta sa kanya. Nagtaasan ang balahibo niya. Nakaramdam siya ng takot na hindi niya mawari. Ipinaalam niya sa kasama ang nakita niya, ngunit wala na si Casey sa kinatatayuan nito. Nagulat pa sila nung dali-daling umalis si Jake sakay ng kotse nito na para bang may kinatatakutan. Samantala, dala ng puot at pagkabigo sa inaakalang pag-ibig na wagas, umuwi si Casey sa kanilang probinsya. Bibisitahin niya ang taong pinangingilagan ng kanilang angkan dahil baka mapasahan sila ng sumpa ng pagiging aswang nito. Iniiwasan man niya ito noon, kailangan na niyang harapin ito ngayon. Kailangan niyang maipaghiganti ang masaklap na nangyari sa kanya. Alam niyang wala siyang laban sa yaman at kapangyarihang meron ang mga taong gumawa ng masama sa kanya. Kahit ang katotohanan ay kayang-kaya nilang baliin. Ang hustisya ay imposibleng makamtan sa katulad niyang dukha, kung kaya't sa ibang paraan niya ito kukunin. Tila umayon ang sama ng panahon sa paglilipat ng bertud ng pagkaaswang mula sa kanyang lola Cora sa kanya. Ang pagsasalin ay nagpapahindik sa buong katauhan niya, pero pikit mata niya itong tinanggap. Paglapat pa lang nito sa dila niya ay parang may buhay itong tumulas papasok sa lalamunan niya. Pagkalunok niya, rinig niya ang huling hiningang binitawan ng kanyang lola Cora. Nag-init ang buong katawan niya, lalo na sa may lalamunan nito. Hindi niya mapigilan ang matinding panginginig. Tinakpan niya ang dalawang tenga dahil sa mga nakakakilabot na tinig na naririnig niya. Umikot ang paligid at bumagsak siya sa sahig. Isang linggo ang lumipas. Nagulat ang lahat nang makita ang isang panibagong katauhang ipinapakita ni Casey. Ang mahinhin at maamong mukha na Casey noon ay naging matalas, mapanukso ngayon. Gulat ang rumihistro sa mga mukha ng kaibigan niya, lalo na si Luis. Tuloy-tuloy lang itong naglakad, sinadyang dumaan sa grupo ng mga seniors at pasimpleng kumindat sa pinsan ni Bridget na pinuno nila. Napaawang naman ang bibig nito na tila nahalina sa ganda ni Casey, pati na ang dalawa nitong kasama. 7:00 ng gabi. Pagkatapos ng klase, inabangan na ng tatlo si Casey. Wala namang pag-aalinlangang sumama ito. Kinabukasan, isang malagim na balita ang kumalat sa campus. Patay na ang tatlong seniors kasama ang pinsan ni Bridget. Wakwak ang mga liig nito, parang sinakmal ng kung anong hayop. Kita ring wakwak ang kasilanan ng tatlo. Brutal ang pagkamatay ng mga ito. Kitang dinanas ng mga ito ang matinding paghihirap dahil sa gimbal
ng mga pagmumukha nito. Nakaawang ang bibig at nakapamulagat ang mga mata. Sabado, naroon ang grupo ni Bridget sa Gimikan. Isang sikat na bar na lagi nilang pinupuntahang magkakaibigan. As usual, mahaharot ang mga galaw. Nanunukso ang mga sayaw habang bumabaha ang mamahaling alak. Nang may bumangga sa kanila habang sumasayaw, si Casey, suot ang mapangahas na kasuotan. Umaagaw ng atensyon sa mga kalalakihan ang maharot nitong galaw at kasuotan. Nagpupuyos na naman sa galit si Bridget dahil nasasapawan na naman siya nito. Matalim ang titig na sinundan niya ito. Pumasok si Casey sa CR. Dali-dali namang pumasok ang tatlo at inilak pa ang pintuan. May pinaplano na namang masama kay Casey. Akmang susugurin na ng tatlo si Casey nang mapahinto si Bridget nang mapansing gumalaw ang mga buhok ni Casey. Tila may buhay ang mga itong naghihintay ng utos ng amo. Humaba ang mga kuko nito sa kamay. Ibinuka ng malaki ang bibig at lumabas doon ang napakahabang dila. Si Casey naging isang nakakatakot na halimaw. Malalakas na sigawan ang maririnig sa tatlong babae. Pagmamakaawang hindi kailanman maririnig sa lakas ng tugtog sa labas. Kaswal na lumabas si Casey na parang walang nangyayari. May bahid pa ng dugo ang gilid ng labi nito at mga kuko. Hindi pa siya nakalayo. Dinig niya ang sigawan ng mga babaeng kakapasok pa lamang sa CR at nakita ang karumal-dumal na nangyari sa tatlo. Isa na lang ang natira, ang taong pinagkakatiwalaan niya ng buong puso, ang taong inalayan niya ng kanyang puso, ngunit nagbabalat kayo lang pala at hinayaan pa siyang madungisan ang kanyang dangal at paglaruan ng walang awa hanggang sa pagsawaan. Kinabukasan sa campus habang kasama niya ang kanyang dalawang kaibigan na sina Ana at Belen, humahangos na lumapit sa mesa nila si Luis at ibinalita ang karumal-dumal na nangyari nila Bridget sa isang bar. Gulat na gulat ang dalawang babae maliban sa kanya na kaswal lang na pinaglalaruan sa dila ang lollipop. Nabaghan sa ikinilos ng kababata, kinumpronta ni Luis ang kaibigan. Kinagabihan, naging mainit ang kanilang sagutan nang akusahan siya ng lalaki na nagbago na at naging kaugali ang mga taong kinamumuhian niya noon. Napilitang ipagtapat ni Casey ang mga nangyari sa kanya. Walang labis, walang kulang. Niyakap niya si Casey sa awa at napaiyak na wala man lang siyang nagawa upang maipagtanggol ito. Napangiti ng mapait si Casey at sinabing isang tao na lang at tuluyan na niyang makamtan ang hustisya.
Nasa akin na ipasa ang sumpa ng pagiging aswang, Luis. Alam mong ito lang ang paraan upang maipaghiganti ko ang aking sarili laban sa kanila. Humakap si Luis sa kanya. Ipinaramdam na kahit anong mangyari, tanggap niya ito, maging sino at ano pa man siya. Napaiyak na lang si Casey sa galak dahil may nag-iisang taong hindi siya kailanman hinusgahan at palaging inuunawa kahit ano pa man ang naging desisyon niya. Bakit naging bulag siya noon? Ang taong kailangan niya ay nasa tabi lang pala niya mula bata pa sila. Kailangan niyang bumawi kay Luis. May tatapusin lamang siya. Sa isang madilim na kagubatan, natagpuan ni Jake ang sarili nakatali sa isang malaking puno. Naalala niyang may kumuha sa kanyang isang napakapangit na nilalang kagabi habang nasa labas siya't humihit-hit ng sigarilyo. Sa sobrang takot, hinimatay siya. May naririnig siyang mga pag-ungol ng kung anong hayop. Napasigaw na lamang ito nang pinag-agawan siyang sakmalin ng mga hayop sa gubat. Umalingaw-ngaw ang tinig ng pagmamakaawa niya, ngunit sa di kalayuan, tinanaw lamang siya ni Casey. Pinapanood ang pinag-aagawang laman ni Luis ng mga mababangis na hayop sa kagubatan. Tapos na ipaghiganti na niya ang kanyang sarili. Sa isip niya, wala nang kung sino ang maaring umapi pa sa kanya at sa mga taong malapit sa puso niya. Minsan, may mga taong inaabuso natin dahil sila'y mahina sa ating paningin. Masyado tayong nabubulagan sa kayamanan at kapangyarihan na ating natatamasa. Nakalimutan natin na ang lahat ay may hangganan. Mas mabuting maalala tayo ng tao sa mga kabutihang ating nagawa. Ang pagiging mapangmataas at kasamaan ng ugali ay walang magandang patutunguhan. Baka isang araw mahanap mo ang iyong katapat at magsisi ka sa huli. Wakas.